Sa panahon ngayon, napakahalaga na maging mulat sa mga global affairs. Ang bawat kaganapan sa mundo mula sa politika, palakasan, hanggang sa mga usaping pangkapayapaan ay may epekto rin sa ating mga Pilipino. Kaya naman, sinubukan namin alamin kung gaano kapamilyar ang ating kababayan pagdating sa mga mahalagang kaganapan sa buong mundo. Magandang araw po, sir. Pwede niyo po ba ibahayag ang inyong first name, edad, at kung ano ang kinakabalahan niyo po ngayon? Hello po. Ako po si Prince and my age is 17. Ang pinagkakaabalahan ko po ngayon is more on academic purposes. Good afternoon sa inyong lahat. Ako nga pala si Edgar D. Brania Jr. Ako ay 44 years old. At meron akong pinagkakabalaan, pero nag-a-apply ako ngayon ng aking trabaho. Pangalan ko po ay Lorenzo Dasillo. May edad na 45 years old. Trabaho ko ngayon, pinagkakabala ko ay pagiging driver. My name is Toto. I'm 61 years old. Pinagkakabalaan ko, ito lang, nag-roaming lang. Para po sa unang activity ngayon, meron po kami ditong blank map quiz. So dito sa blank map quiz po, sasagutin nyo po, ito po, hulaan nyo po kung ano pong mga bansa. Yung mga naka-highlight sa numero. Tapos isusulat nyo po dito sa 1/4 po ang mga sagutin nyo po. For number 1, United States. Number 1, USA, tama. Hindi ko bisahan sa lahat, wala ko ano. Sorry, pabisahan ito, wala bansa. Okay lang, wala po kaya. Nagkabaliktad-baliktad lang, ano? Number 2, Russia. Pinagbaliktad nga lang ni Kuya eh. Number 2, Russia to. Number 3, China. Number 3 yung China. Number 3, China. At number 4, North Korea. Yung number 4 po, hindi po Taiwan, North Korea po siya. Ay, bako yun. Isa lang ang tinama ko. And 4, malayo, North Korea po ito eh. Dito ba na yung Germany? Okay. Sunod po ay, magpapakita po kami ng mga larawan ng tao at uhulaan niyo po kung sino po ito. Una, kilala niyo po ba kung sino po ito? Siya po yung current president ng United States, which is si Donald Trump. President Donald Trump. President Donald Trump. President of the United States, Trump. May idea po ako sa pangalan niya pero hindi ko po siya ganun kakilala. But I know na president din po siya ng China ngayon. Jinxi? Hindi ko nakalimutan ko siya eh. Prime Minister ng China. Xi Jinping yan. President Xi of China. Kim Jong-un from North Korea. Parang ano ba siya? Korea? South? Hindi ko siya kilala eh. Pasensya. North Korean President. Pagkuta ko na wala. President of North Korea, Kim Jong-un. Vladimir Putin from Russia. President. Prime Minister din ng Russia eh. Si Putin. Ay, hindi ko alam ito. Pass ako dyan, pass. Putin, President of Russia. Naririnig niyo po ba ang balita tungkol sa Hamas o tungkol sa desisyon na hindi isali ang Russia at Belarus sa Paris Olympics? Ano po ang masasabi po ninyo patungkol po doon? Hindi ko naririnig yung balita na yun. But since yung nawalan ng opportunity na makapag-represent yung bansa na yun sa isang competition, which is unfair. Right? Sa akin, dapat kasama kasi Olympics yan eh. Panglahatan na sports yan. Para walang tampuhan at galitan sa ibang bansa. Hindi ko alam ang Hamas. Ano ang Hamas ba? Hindi ko pa naman narinig yan ang tungkol sa ganyan na ganyang balita na di sila isali. Kasi alam ko, lahat yan ng bansa eh. Dapat kasali dyan eh. Maybe there is a disqualification kasi pagka sinali sila, affected, no, because they have a misunderstanding. Well, and I'm not interested and also I'm not familiar of their problem, the Hamas. But what I know is that the problem of the Muslim and the non-Muslim. Alam niyo po ba ang tungkol sa issue ng South China East o West Philippine Sea? Ano po ba ang inyong pananaw? Actually, matagal na yung topic yung tension sa West China Sea and Philippine Sea. Pinipilit nila yung territory nila kahit hindi naman talaga sa kanila. And parang yung balik nun, yung backfire nun, sila pa yung naging victim. Right? Parang in-offer ni President Digong, hindi ata maganda yun na maglibre na paggawa ng sariling teritoryo ang China dito sa West Philippine Sea.
Yun ang kapalit na nilagdaan niya para yung tinatawag ni President BBM na gentleman's agreement na hindi naman sinekreto nila na hindi pinayag para makapasok ang China dito at masakop tayo. Kaso wala namang kapasidad ng Pilipinas para makagawa sa China eh. Para lang tayo tao-tauhan, so na lang tayo dun eh. Because the first Philippine Sea is owned by Philippines. Why when suddenly when Duterte came, why now that the Philippines is not ours? That is supposed to be since the beginning. West Philippines is ours. Paano po kayo mananatiling updated sa mga nangyayari sa mundo? Mahilig po ba kayo manood ng balita, magbasa ng online articles, o nakukuha niyo po ba ito sa social media? Hindi po ako mahilig manood ng balita, pero nasasagap ko lang po ito through social media. Sa akin, through Facebook, social media, yun na lang. Papakinggan ko lang yung sa radyo. The news. I want to hear the news. Sa palagay mo, gaano kahalaga para sa mga Pilipino na maging mulat sa mga kasalukuyang kaganapan sa global affairs? Mas mahalaga to kasi syempre para ma-raise yung awareness nila tungkol sa nangyayaring issue sa mundo natin and sa conflicts ng different countries. Maganda yan para ang tao magkaroon ng idea. Malaman nila kung ano yung mga kaganapan, may mali, may tama na nagagawa sa iba't ibang bansa. Dapat tayo, malawak na pag-isip natin at alam na natin dapat yan, hindi na tayo yung naiiwan sa balita. Napakahalaga sapagkat yan ay kultura, kinagisnan, yan ay atin. So ipamana natin, ibalik natin sa mga next generation. Sa tingin mo po, ano ang maaaring maging epekto ng mga kaganapang ito sa Pilipinas at sa mga Pilipino po? One of those issues is, syempre, yung trades natin with other countries that can benefit us. And that might cause inflation na mag-rise. And, syempre, magkakaroon tayo ng issue sa Pilipinas. Malaking epekto sa atin yan. Lalo sa ibang bansa, nakapasok na ang China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang nagsasuffer yung mga kababayan din natin. Ang maging epekto yan, siyempre, mga kabataan, mga maliliit na bata, kapag lagi ka dyan ang nangyari, magulo, hindi maganda talaga yan. Ang epekto nito yung pagmahal ng mga goods, especially the oil at saka mga goods. Ngayon, alamin natin kung anong natutunan ng ibang dalawang miyembro ng aming grupo tungkol sa interview na ating ginanap. Ang tanong ay, batay sa iyong ginawang street interview, pamilyar ba ang mga Pilipino sa global affairs? Bakit o bakit kaya hindi? Kung ako ang tatanungin, batay sa ginawa naming street interview, masasabi kong may kaalaman ang mga Pilipino pero hindi pa ito lubos na malinaw sa lahat. May ilan na maiuugnay na ito sa ekonomiya at trabaho pero meron ding nahihirapan ipaliwanag ang mga ito. Ibig sabihin, familiar sila pero kailangan pa ng dagdag na kaalaman para mas maintindihan ang epekto ito sa pang-araw-araw na buhay. Para sa pangalawang katanungan, ano ang reaksyon mo sa naging sagot ng dalawang interviewees sa required open-ended question nyo? Kung ako ang tatanungin, sang-ayon ako sa sinabi ng mga interviewees dahil mahalaga talaga na maging aware ang mga tao sa mga nangyayari sa paligid, lalo na sa mga global affairs o pandaigdigang issue. Sa pamamagitan ng mas malawak na kaalaman, mas naunawaan natin ang mga pangyayari at sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng kamalayang pandaigdigan at kakayahang makilahok sa mga solusyon tulad ng pagiging responsable sa paggamit ng likas na yaman, pagsuporta sa makataong programa at pakikisa sa mga layuning makabubuti hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Thank you, Kuya. Thank you po so much. Thank you po, Kuya. Okay, welcome. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po, Lenny. No more.